Isang magandang hapon mga legit Davercads. Isa na namang updates patungkol po dito sa pagpapatawag dun ng MTRCB sa pamunuan ng EAT patungkol sa issue. Ang lahat ng yan, but before that, kung hindi ko pa nakasubscribe sa aking channel, mag-subscribe ka na at i-hit mo na rin ang bell para lagi kang updated sa mga videos natin. Bago nga tayo magpatuloy, of course, isang magandang araw po at maraming pasasalamat para sa mga legit Davercads po natin na lagi nag-aabang at nakaantabay sa mga videos natin. So, sa ngayon ay talk of the town na talagang pinag-uusapan po ngayon. Trending na trending po yan sa social media. Ang ginawang pag-amin at pag-public apology di umano ni Mr. Wally Bayola sa kanyang di umano'y pagmumura ng live na hindi niya alam, naririnig po ito ng buong sambayan ng Pilipino dahil kung gaano po karami, kasi araw-araw po ang nanonood halos sa EAT live ay umaabot ng 100,000. Combine po yun no, sa Facebook at sa dito po sa YouTube. So dahil dito, kung sa mga social media lang, hindi naman sila ipapatawag ng YouTube, ng kumpanya ng YouTube or ng namumuno sa mga social media kasi hindi naman sakop ng MTRCB ang social media. Wala pong ganong sanction na nagaganap. Not unless na may mag-report ng video na yun, talagang mati-take down po yan. Pero yung katulad ng ginagawa ng MTRCB na dumadaan pa po yan sa Supreme Court dahil may mga batas sila na kailangan nilang i-implement patungkol nga dito po sa nasabing insidente. So ngayong araw nga inilabas ng ilan sa mga showbiz news yung balita yan, sa mga balita po sa mga tabloids ang sumon. Inilabas agad-agad bilis dapat 'di ba parang may pa yan may ilang araw pa pero ngayon talagang ang bilis po. Nag-issue agad ang Movie Television Review and Classification Board or MTRCB ng notice to appear at testify sa production group ng noontime show ng EAT dahil umano sa pagmumura ng host na si Wally Bayola ngayong Huwebes, August 10 na namataan daw di umano ng MTRCB Monitoring and Inspection Unit sa isang violation of Section 2B Chapter 5 of the Implementing Rules and Regulation of Presidential Decree Number 1986 or PD Number 1986, pahayag ng MTRCB ngayong Biyernes, August 11, ito po yung kanilang pahayag. Nakatakda umano ang pagdinig sa darating na Lunes, August 14 sa MTRCB office sa Timog Avenue, Quezon City. The board said any violation of Presidential Decree 1986 and implementing rules and regulation governing motion pictures, television program and related promotional materials shall be penalized with suspension or cancellation of permits. Nako, medyo or license issued by the board or with the imposition of fines and other administrative penalties sa ADPA ng MTRCB. Nako, medyo po ito, medyo mabigat-bigat. Matatanda ang kinalampag ng social media personality na si Rendon Labador ang MTRCB dahil sa umunoy pagmumura ni Wally sa noontime show nitong Huwebes. So dahil dito sa public apology na ginawa po ni Mr. Wally Bayola, kahit po nakapag-public apology siya, ay hindi pa rin po pinalagpas ng MTRCB yung kanyang nagawa. Kasi nga 'di ba doon sa pangyayari na yun, parang kumbaga parang inamin niya sa kanyang sarili na talagang mali yung nagawa niya. May nasabi siya na hindi dapat. Dahil siguro out of na rin, di na rin niya nakontrol yung sarili niya dahil sa sobrang katuwaan. Dahil yung mga oras na yun, grabe po yung yung excitement. Dahil alam nila na talagang tinututukan ng buong sambayan ng Pilipino. Ito pong kanilang segment na yung sugod bahay mga kapatid. So dahil dito, marami naman po nagsasabi na parang there's something happen to Wally Bayola kaya po siya nakapagsalita ng hindi maganda. Na parang bago po siya nakapagmura, sumigaw muna siya ng aray kung i-assess niyo po yung short clip video na yan dahil dito, syempre po, ito na. Para po to be fair to everyone, naglabas na rin po ang MTRCB ng sumon towards dito po sa noontime show na EAT. Pero ano nga bang possible na mangyari? Kasi posible po niyan, habang dinidinig po yung kaso na yan, is kapag napatunayan na sila po ay nagkasala at talagang medyo mahigpit po ito. Sabi po dito, pwede pong makancel or masuspend yung kanilang permiso
no, para po sila ay mapanood. Pero sana naman wag silang dumating sa punto na ganun kasi according to Chairman Lala Soto, maaari po nilang masuspend lang, no? Kung masususpend ba yung buong show, yes po, buong show po yan. Kahit isa lang po ang magkasala dito po sa nasabing show, maaari pong maapektuhan yung buong production team. Kaya nga dito, di ba, katulad po ng kaso po ngayon ng show, It's Showtime, pinatawag po ang pamunuan, yung production team po ng It's Showtime para po harapin yung case na final po nitong MTRCB sa kanila. So, ganon din po ang nangyari kay Jose. Medyo malungkot, 'di ba? Kasi kumbaga hindi niya sinadya na hindi niya alam na magkakaroon ng malaking impact 'yon doon po sa programa na to. Pero yun nga, apology accepted by the Davercats, but the apology is hindi siya tinanggap ng MTRCB. Hindi daw po ito nakukuha sa konting sorry lang. So hinangaan naman po ito pong si Wally Bayola sa kanyang ginawa dahil pambihira po yan. Biruin po ninyo, buong Pilipinas, hindi lang dito mga Pinoy dito sa Pinas, maging sa ibang bansa ay nanonood ng kanila pong programa na EAT. Talagang nag-public apology. Isang malaking kahihiyan po yan. Pero dahil po talagang gusto niya na maitama kung ano man yung nagawa niya, hindi niya na po kailangan ipagtanggol pa yung kanyang sarili, nanghingi po siya ng public apology. Pero yun po ay hindi tinanggap ng MTRCB dahil hindi po talaga pwede yun. Ang kahanga-hanga lang talaga is kaya nilang tanggapin kung ano yung pagkakamali. Hindi katulad ng iba na alam mo ng mali, pero gina-justify pa yung kanilang kamalian. Hindi po sila nanghingi ng apology sa publiko na katulad ng ginawa ni Jose. Pero just the same, we have a rules, we have a mga batas na kailangan po na sundin at kailangan dumaan po sila sa proseso. Kung si Wally lang po ang maaaring masuspend, okay lang, 'di ba? Kahit weeks po masuspend siya dahil sa ginawa niya. Pero yung buong show, parang medyo masakit po yun sa part ng legit Davercats. At syempre, kahiya-hiya din dahil maaaring gawing butas ito ng kabilang kampo, no? Dahil napakahigpit po ngayon ang labanan ng noontime. But anyways, narito naman ang ilan sa mga komento ng mga Davercats natin. Sabi niya, di niya sinasadya ni Wally ang pagkakasabi. Masyadong OA lang talagang ibang netizen. Yan, ito po yung ilan sa mga komento, no. Totoo naman, di naman talaga niya, kung susuriin natin, di naman talaga nila sinasadya. Kaso nga lang, kailangan na paimbestigahan at kailangan pong bigyan ng sanction. Yun po ang rules ng MTRCB. Sabi naman ni Visitasyon Soriano, sa sobrang tuwa lang yun, true, yun po ang assessment ko. Talagang sobrang natuwa lang talaga siya. Nabigla siya high blood pa siya. Sa ibang nakakaunawa, okay lang yun at nagsorry naman ng maayos sa amin kasi legit Davercats ako. Sa iba, masama. True naman. Iba-iba talaga tayo ng assessment patungkol dun sa sitwasyon. Di kasi pwedeng idahilan ni Wally na nabigla lang siya. Sabi naman ni Buena Ribor 8736, okay lang yan Wally kasi inamin mo naman at humingi ka ng dispensa sa publiko. Sana lang sa susunod ay maging maingat sa bibitawang salita, lalo na't lagi mo pa madinig hawak ang mic. Yan, madiing hawak ang mic at tiyak na maririnig ng tao yan. Yan. So, malaking lesson na po yan. Sabi pa ni Sanggo Sancho Gatchalian, okay ka Wally, yung pagtanggap ng pagkakamali, labis akong humanga sa'yo. Saludo ako sa'yo. Kung pagtanggap ng kamalian, pinapakita mo na mabuti kang member ng legit Davercats. Saludo ako sa'yo. Ayan. So, salamat po sa inyo pong mga komento at mga positive comments. At sana lang, no, matapos po itong issue na to. Hindi pa nga natatapos yung ibang issue, may issue na naman. So, anyway, salamat po sa inyong mga panonood. Huwag niyong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. At i-follow niyo na rin yung aking Facebook page. God bless everyone.